I may have general knowledge of how to resolve certain situations. Yung kanyang kapatid, kitang-kita ko from my position dahil mga nasa 30 meters na lang ako doon sa right side ng bus, sa likuran, na lumalabas yung bala sa bintana, gumagalaw yung kortina pagputok. Ang batas naman ay hindi lang distribute the land. Kung hindi, distribute the land and help the farmers. Help the beneficiaries. Hindi ba? So talagang ang daming beses sila na parang na-dengue. Sa panahon ng text, email, Twitter, blog at kung ano-ano pang social networking site sa internet, mahirap nang pigilin ang pagsambulat ng balita. Bukod sa mas maraming impormasyon, mas mabilis ang pagkalat ng balita. Parang eat-all-you-can buffet ang inihahain na istorya sa araw-araw ng iba't ibang cook mula sa sari-saring media. Halo-halo na ang datos, analisis, haka-haka at opinyon. Ano sa mga putahing ito ang tama ang timpla at pagkakaluto, kailangan ng ating katawan at di nakalalason? Dito sa programang Giorno, sasalain ng balita, ibubukod ang haka-haka, titimbangin ang opinyon at susuriin ang analisis. Pagyayamanin ng iba't ibang paraan ng pamamahayag. Ang SDO ang dahilan kung bakit Sa aming unang handog, isasalang ng Giorno ang dalawang pinakamalaking isyung bumabagabag kay Pangulong Aquino. Ang Hacienda Luisita ng mga kuhwangko at ang naging madugong hostage-taking sa Quirino Grandstand. Sa kanyang walang kaparis na 85% na trust rating, maganda ang bukas ng pinto ng Malacanang kay Pinoy. Pero hindi raw ang trato sa kanya ng media. Hindi pa nangangalahati ang tradisyonal na 100-day honeymoon sa pagitan ng bagong presidente at ng media, tila may panlalamig na. Headline agad ang gusot sa Hacienda Luisita na pag-aari ng angkan ng Pangulo. Pero mabilis kumilos ang mga kuhwangko, lalong naipit sa nag-uumpugang bato ang Pangulo. Habang naghihintay ang lahat sa galaw ng Supreme Court tungkol sa Hacienda Luisita, isang malaking black eye ang tinanggap ng Pangulo. Pati ang Pilipinas damay dahil sa hostage drama sa Quirino Grandstand noong nakaraang buwan. Ang malaking kahihiyan, tinutukan ng buong daigdig sa tulong ng Philippine media. Sabit sa madugong kaso ang media. Ang live coverage ng hostage drama ang sinisisi sa pagwawala ng hostage taker at pagkamatay ng 8 turistang taga Hong Kong. Palagay ko naman wala pang nangyayari. Dalawang magkaibang kwento, isa-isa naming bubulat-latin. Dahil dito sa Giorno, bawat isyong binabandera ng mga kolumnista, aming aalamin. Baka naman tigi-tigisa lang. Teka mo na. Ilang beses nga kami padapa-dapa doon at pati ako nagalo sa Luchi dahil na itukod ko yung siko ko. At maraming mga reporter na galusan doon. May mga tinamaan din ng mga bystander ng ligaw na bala. Yun ang nakakatakot yung ligaw na bala, Luchi. Para kang nagko-cover din na giyera. Hindi mo alam, hindi ikaw talaga ang target, pero may posibilidad, malaking posibilidad na mamatay ka. 2 linggo na ang nakararaan matapos ang hostage-taking sa Quirino Grandstand. Pero hanggang ngayon, patuloy ang review ng media sa naging partisipasyon nito sa madugong insidente. Napanood sa buong mundo ang malagim na nangyari. Kasabay nito ang sari-saring puna sa kapalpakan ng pulis.
Hindi nakaligtas ang media sa kritisismo. Wala raw pakundangan ng tuloy-tuloy na coverage. 3 o'clock nandun na CNN, nandun na yung BBC, mga international network, Hong Kong, Taiwan. Napapanood na nila live. Iba-ibang nationality na yung kung nagko-cover doon. Hindi lang yung local TV, hindi lang yung local press, kundi may mga national, international press na nagko-cover. How can you downplay that? Nagpiesta ang media sa coverage. Walang bawal. Na-interview ni Erwin sa telepono at live na napakinggan sa radyo ang usapan nila ng hostage taker na si Captain Mendoza. You have to balance din na yung sinasabi mo na hindi ka na nakikialam sa negotiation yun. Timbangin mo rin na nakikialam na ba ako rito sa desisyon na ito? Baka ako na yung tipping point o hindi pa, na-agitate na siya o hindi pa. Yun din yun eh. Pero at the same time, gusto mo siyang kausapin para to get sa information na kung ano ba talaga ang gusto niya. Pero baka you're crossing na the border na between na nakakatulong ka sa kanya o hindi o nakikialam ka na doon sa sitwasyon. Actually, ang hirap din talaga desisyonan kasi alam ko nga na gusto kanyang kausapin at willing siya na kausapin ka. At alam ko rin na dahil kilala mo siya, feeling mo in control ka rin, di ba? Sabi nga namin, hindi siya makikipagnegosasyon kasi bawal sa Code of Ethics natin makipagnegosasyon, di ba? Bukas kami sa pag-i-interview ni Erwin kay Captain Mendoza para lang alamin kung ano ang gusto niya. Pero mabilis na nagbago ang isip ko bilang news manager. Medyo gumugulo yung sitwasyon. Yun yung nagpapaalam ka. So sabi ko, teka muna, yun ang sabi ko umiinit, wag muna. Pag nagkagulo yan, siguradong ang tambak ng sisi sa atin. So wag na muna. Nakapwesto si Erwin sa Tactical Operations Center ng PNP. Nakita at naramdaman niya ang pagbabago ng timpla ni Captain Mendoza. Kaya nga sinasabi ng iba doon, kung hindi umalis si Yerba, baka napigilan yung patayan. Wala na siya makausap Ako na lang yung kausap niya at saka yung isang... Hindi kaya kasi nagka-orders na talaga na assault na? Hindi pa yun I look at my watch, 7:23 p.m. Kailangan ni Mendoza na, kasi nakikita niya sa TV na pinubugbog yung kapatid niya, sinasapok-sapok. Sabi niya gano'n, ipatigil niyo yan kung hindi papatayin ko itong hostage. Baka walang nila yung kapatid ko, kundi magbabaril ako dito ng isa. Hinahanap ko si Yerba pero wala si Yerba. Ngayon, tinatawagan ko si General Magtibay, ayaw sumagot ni Magtibay. Ang naiwan lang yung ground commander na si Colonel Bernal. Nilapitan ko si Bernal, casually, naglalakas. Sabi ko, sir, papatayin na, 5 minutes lang binibigay sa atin. Casually, umakyat ito sa van ng MPD, yung communications van nila, nagtetelepono, ewan ko sino kausap. And then, yung putukan started, Tinutuon niya talaga yung... Kitang-kita ko sa position dahil mga nasa 30 meters na lang ako doon sa right side ng bus, sa likuran, na lumalabas yung bala sa bintana, gumagalaw yung kortina pagputok So, nagdapaan kami. Dito lang ako! Marami ang nagsasabing hindi na raw sana nag-live coverage pa ang mga TV network nang sa gayoy hindi napanood ni Captain Mendoza ang ginagawa ng mga kapwa-pulis sa kanyang kapatid. Sa mismong coverage, iba ang tumatakbo sa isip ng mga reporter. Alam naman daw ng mga pulis, according to other media, na live yung isang istasyon. Ang sabi ng media, hindi naman natin trabaho yun na pigilin yun. Kung sana, mas maganda ginawa nila, pinaupo na lang ng commander yung pulis na susunod naman yun. Nakikiusap siya, sir, dito na lang ako sa media, wag yun ako kong galawin. Hindi, sinakay sa movie. Mas handa na raw sila ngayon. Sabi ni Erwin, kung nag-utos lang ng news blackout ang mga pulis, tsak, susunod ang media. It's a matter of explaining lang naman na pwede bang wag niyo munang ilabas ito kasi napapanood tayo sa TV. Hindi naman ipapalabas yun Ang problema po, parang walang nagsabi ng gano'n. So tuloy-tuloy. Pulisya, kumbinsido na mga tama sa ulo at leg ng mga biktima ay galing sa hostage. Nakita raw niya mismong umiral ito sa unang Operation Desert Storm noong Gulf War nang sakupin ng Iraq ang Kuwait. Pag humingi yung Sa unang Operation Desert Storm noong Gulf War nang sakupin ng Iraq ang Kuwait. Pag humingi yung commander on the ground na wag niyo munang i-publish o wag niyo i-report kung saan yung mga pwesto ng troops natin. One case in point was Desert Storm. I was there, yung first Desert Storm. Schwarzkopf said like, news blackout, don't tell anybody anong time yung attack natin. It was 1 a.m. in the morning yung first attack.
news blackout, walang sinabi. Pero nag-aatake na. Nung nilabas na lamang, 6 a.m. na yata yung sa TV, the whole wide world learn na nandun. Pero nakapasok na pala sila. Management are aware that the hostage taker has access to television, live television in the bus. So we did not use our footages. Instead, we held it back. Bilang tagapaghatid ng balita, ang punto namin ihatid ang kwento sa manonood. Pero malaking bahagi din ito ang maipaabot ang mahahalagang pangyayari sa mga otoridad. There's a code of ethics na dapat mong sundin, but at the same time, meron ka naman nung tinatawag na trabaho mo bilang mamamahayag na ipaalam. Parang gusto mong ipahatid din sa mga kinauukulan na meron pong ganitong sitwasyon. Baka gusto nyong... So, gusto natin i-ere yun at in-ere nga natin yun, pero it was too late. Maraming tukso sa coverage. Masarap maungusan ang kompetisyon at maka-scoop. Medalya ito sa isang reporter. Kung minsan nakakasilaw, kaya't nakakalimutan na ang bida ay ang balita, hindi ang tagapagbalita. Excuse me! Nagpiesta ang media noong hostage-taking. Sabit pala tayo sa inihatid nating balita. May kanya-kanya ng pagsusuri ng pamantayan ng pagko-cover ang mga network. Back to basics lahat. Lagi naman nangyayari itong hostage-taking. Pero kung how it will end up, kung ito ay magiging magsilbing aral sa kapulisan natin, hindi lang sa kapulisan, pati sa media siguro, na how are we going to handle this, itong ganitong klaseng sitwasyon, yung coverages nga, para i-convert sa tama at wastong gawain sa susunod. Sa pagbuklap ng kahit anong libro ng Giorno, naroon ang isa sa pinakasimpleng prinsipyo ng journalism ethics: minimize harm. Kung alam at talagang naisasabuhay ito ng bawat Giorno araw-araw, mula sa newsroom hanggang sa aktual na coverage, hindi siguro nakatutok sa atin ang mga kamera ngayon. Let's face it, the Luisita farm workers, the 6,296 men and women who should have been the beneficiaries of the CARP that was passed during President Cory Aquino's term, have been getting the short end of the stick. Nagngingit-ngit ang mamamahayag at ekonomistang si Solita Winnie Monzon sa tuwing mapag-uusapan ang Asyenda Luisita na pag-aari ng angka ni Pangulong Noynoy Aquino. I think there has been a grave injustice done to the farmers. They've been waiting 42 years, darn it, for that land. And now it's not going to be given to them again? Sa kanyang column na Calling a Spade sa Diaryong Business World, ibinubuhos ni Monzon ang kanyang pagkadismaya. Dito niya idinitalye ang nakita niyang 2 dekadang pandedehado sa mga tauhan ng asyenda sa ngalan ng Stock Distribution Option o SDO ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Banner program ng administrasyon ni Pangulong Cory Aquino ang CARP, kung saan ang lupa na pag-aari ng mga malalaking angkan ay ipamamahagi sa mga taong nagsasaka rito. Ang SDO o pamimigay ng shares sa kumpanya ay isa sa mga alternatibong paraan ng pagpapatupad ng CARP. Ipinaglaban ng mga congressman na nagmamay-ari ng malalaking lupa sa bansa ang SDO. Kabilang sa grupo ang nakababatang kapatid ni dating Pangulong Aquino. Pepin Cojuangco was one of the major architects of the stock distribution option. But this was really actually talagang hand-tailored to suit the Luisita land. Ang Luisita ang pinakamalaking asyenda sa buong Pilipinas. Sinlaki ng pinagsamang mga syudad ng Makati at Pasig. Nagigip muna! Higit 70% ng mga magsasaka sa Luisita ang bumoto para sa SDO noong 1989. And I asked the DAR, I said, were these farmers made aware of what the other alternatives were? And the initial answer was no. Miyembro pa ng gabinete ni Pangulong Aquino noon si Monzon nang tanungin niya si Agrarian Reform Secretary Popoy Huico.
Dalawa lang daw ang pinagpilian ng mga magsasaka. Magmay-ari ng 0.78 hektaryang lupa at kumita ng 7,000 kada taon o maging stockholder sa bubuing Hacienda Luisita Incorporated at kumita taon-taon ng 38,000 piso. Bakit hindi ako magsasabi ng okay yan? Kasi sinabi sa akin, kung i-choose ko yung stock distribution, ang kita ko sa isang taon, 38,000. Ayan, nandun. You read the series of articles of Frank Chavez. That's what he... Chavez was lawyering for that. He was the Solicitor General. My God, he's the one that's supposed to be. See where the failing is? See where government fell on its job to protect and help the farmers in spite of the constitutional provision that land must go to the tiller, right? And here was the Solicitor General who said, it's okay. Ayon kay Monsod, maraming mga alternatibong paraan na dapat sanay naialok sa mga magsasaka noon. Maaaring ipinamahagi ang lupa sa mga magsasaka at ipinarenta nila ito sa Luisita o sila mismo ang magbuo ng sarili nilang kooperatiba sa tulong ng DAR. Ang batas naman ay hindi lang distribute the land. Kung hindi, distribute the land and help the farmers, help the beneficiaries. Hindi ba? So talagang ang daming beses sila na parang na-dengue. Gusto nang kumawala sa SDO ng mga taga-Luisita. Hindi gumanda ang buhay ng mga farmers. Mula ng 2004, wala nang trabaho. Hindi na nag-ooperate hindi na nagpla-plant ng sugar. Merong mga farmers dyan na nagplant dun sa land. You know, basta they planted because it was not being, hindi naman sila sinitahan. Alright? Ang sinasabi nila, ang nakukuha nila dun sa kanilang planting of vegetables, mga vegetables ito, nakaka 75,000 to 100,000 pesos a year ang kita nila dun sa, wow. Excuse me. You know, so please don't tell me that 1 hectare is not enough or 0.78 is not enough. Ayan palagi ang sinasabi ng mga landowner. Sinasabi nila, kawawa naman ang mga farmer kung paghahati-hatian natin yung lupa. You know, 1 hectare, less than 1 hectare, ganon ang makukuha nila. You know, this is not good. Alam mo ang sagot ng mga farmer? Problema na namin, Huya. 1 hanggang 2 araw na lamang sa isang linggo ang trabaho ng mga manggagawang bukid. 2005 pa sinabi na ng DAR at saka PARC, i-distribute na yung land na yan. Dinala lang ng Luisita yan sa Korte Suprema. 4 na taon. Di ba? Bakit? You know, dun sa 4 na tayo na yun, ngayon lang lumabas ang Hacienda Luisita na meron kaming compromise agreement. Noong nakaraang buwan, 1 linggo bago ang nakaschedule na oral argument sa Supreme Court, isang compromise agreement ang inalok sa mga magsasaka ng Luisita. Higit 7,000 sa 10,000 magsasaka sa Hacienda ang pumabor ulit sa SDO. They really like SDO kasi nandyan yung lupa, kami yung may-ari ng lupa, bagamat hindi namin pwedeng ibenta personally, yung shares of stocks na pagmamay-ari namin, kami may-ari niyan. At the same time, meron kaming opportunity magtrabaho. But it's something that they had already since 1980. Kaya nga, gusto nila ibalik di ba? May tanong ka sa akin. Kaya nga. Kasi guaranteed silang, sumusweldo na sila, at kung may opportunity kumita, kasi hindi naman palagi yung sasabihin nating lugi yan, may opportunity dyan. Kung yung iba na ayaw ng SDO, malaya ba nilang makuha yung kagustuhan nilang makuha yung lupa? Ang naging sagot ng kagustuhan nilang makuha yung lupa. Ang naging sagot ng magkabilang panig, dapat, oo. In the process, mawawala na sila sa pag-aari sa kumpanya. Kasi aalisin na nila yung pag-aari nila sa lupa. Lalong nadismaya si Monsod. Sa kanyang tingin, naulit ang nangyari noong 1989. Kung the Luisita farmers follow the pattern of the farmers all over the Philippines, ang kanilang educational attainment is at most 6th grade. More often than not, hanggang grade 4 lang sila. Kaya kailangan ine-explika. Kung hindi naman sila bibigyan ng information, paano nila naman
paano sila makakadesisyon? Huwag nating husgahan yung katalinuhan ng mga tao bagkus igalang natin na nagpasya sila ng maliwanag ang pag-iisip. Wala naman yung sigurong pag-uusgan, but they're saying, ang question is, are the farm workers well-informed? I would say yes. Kasi, By whom? alam mo, yung pag-informa, una, nagsimula sa panig ng pamahalaan. Pangalawa, ang management o ang may-ari ng Hacienda Luisita, ang mga kuwangko, sabihin na natin, Shares pa rin sa kita ng asyenda ang ipinapangako ng compromise agreement. Pero may pasunod na 150 million pesos na financial assistance package daw ang kasunduan. Ipinamudmud na ang 20 million pesos bago nagkapirmahan ng compromise agreement. Pero dahil matagal nang nalulugi ang asukarera at may pinapasan pang 2 bilyon pisong utang, walang garantiya na may kikitain ang mga pumirma sa compromise agreement. mahirap mong sabihin kikita yung garantiya kasi yung pagkita, dependent on other factors yan. Anong presyong magiging presyo ng sugar? Ako, I'm not an expert on the business. Pero ang masasabi ko dyan, bakit excited yung mga tao? Ang iniisip nila, ay, mababalik kami sa dati. When they say the word dati, yun. Ang dati is from 1989 to 2003. Bagamat alam nila na hindi ganoon kalaki o nalulugi ang kumpanya, guaranteed yung kanilang sahod. Magkano po? May mga trabaho. In accordance with the minimum sa wage sa agricultural farm workers. Walang violation yan. No? At tuloy-tuloy yan. Nagpunta ang Giorno sa Luisita para makipag-usap sa mga farmer beneficiaries. Sabi ni Mang Renato, ayaw na niyang makipagsapalaran ulit. Binibigay nila sa amin taon-taon. Nga lang, yung certification official na kung magkano yung kinita namin, yun lang, may 400, may 500 nga. Sa pinakamababa, yung may pangang ₱1 eh. Nadala na raw siya sa SDO. Kahit nga, sabi ko nga kanina, kahit na kalahating hektarya lang o ulang pa sa kalahating hektarya, mapasa amin lang. Payag kami. Isa sa kanila na naman, nakashare na naman kami uli sa SDO. Pagbalik ng trabaho sa Hacienda, isang taon, yung share mo, 200, 300. Eh ngayon wala nang trabaho, baka wala nang 100 magiging share namin sa loob ng isang taon. Alam mo, pinaka-importante dyan, sabihin nyo, yung mga naggugulo doon, hindi tigas yan. Pero para sa mga nakararaming bumoto ulit sa SDO, tama lang ang naging desisyon nila. Kasi ma'am, kung talagang pag-hati-hatihan nyo, ewan ko kung mga 0.2 something lang siguro makakuha ng lupa. Nagka-referendum ka dyan, katawag gumawa ng compromise agreement. Malaya ang tao, hindi na naaras na ganito. Kung siya pamalig, kaya naman. Gusto ni Mang Danteng bumalik sa trabaho at muling tumanggap ng mga benepisyo na bigay ng HLI. Kung hindi pa nagkagulo, meron kaming mga tinatanggap na bonuses, kagaya ng 13-month pay, tsaka yung Christmas bonus, service bonus for the month of June, amelioration fund, tsaka yung para sa mga bata yung meron kaming educational ng stock distribution option. Pero sabi ni Monsod, hindi lahat ng ipinapangakong benepisyo ng HLI ay natutupad. Nadiskubre niya ito sa pagpunta niya sa oral argument sa Supreme Court noong nakaraang buwan. I was beside a farmer who has been there since time immemorial. Sabi ko, ilan ba ang lote nyo? Yung home lot po namin, 240 square meters. Sabi ko, pero sabi niya, wala pa kaming titulo. Hindi natin ipagkakaila na mayroong mga hindi pa natatanggap, pero yan yung problema ng proseso na kuminsan nauubusan ng tanggapan ng mga papeles para masaayos ito. At natanong ko rin naman din yung mga tao yun. Pero ang mahalaga doon, alam nila na kanila yung home lot na yun. Duda si Monsod sa timing ng bagong kasunduan. The new law, the CARP, CARP, extended and reformed or whatever, no prohibits stock distribution option. Why are they talking about, do they want choosing a stock distribution? You cannot choose it anymore, di ba? So it is clear that all this exercise was to try to stop the Supreme Court
from making a decision. By Diba nagalit ang court ng yung isang justice? Sabi nila, kung tapos na pala yun, bakit may kaso pa dito sa atin? Ito'y usapin ng karapatan sa lupa. I blame myself too because I was not interested enough in Luisita. I thought Luisita, it was doing all right, especially yung 38,000. I didn't say, now let us monitor, because really, I mean, although I blame myself, there's a limit to the blame because it is the DAR's role to have determined what was going on to those farmers. That's part of the law. Ang ex-officio chairman ngayon ng PARC, walang iba kundi si President Noynoy Aquino. Ang Hacienda Luisita ang sinasabing pinakamalaking pagsubok sa sinseridad ni Pangulong Aquino na tuparin ang pangakong uunahin ang kapakanan ng bansa bago ang interes ng kadugo. Nung una sinabi niya, sana i-approve na ng Supreme Court yung compromise agreement kasi matatapos na yan. Di muna. Nakita mo ba yung compromise agreement? Diyos ko po. You know what I mean? So nagkahalataan. And I think at least give him credit. He realized that although he was saying he was backing off, he had already put his, parang gusto niya na ma-approve na ng Supreme Court. But after that, he did not say that anymore. So that's good. Gaya ng kanyang ina, isinuko na ni Pangulong Aquino ang kanyang parte sa Hacienda Luisita. Pero higit dito ang hinahanap ng magkalabang kampo sa bagong Pangulo. Because if you say social justice applies to all, not to a particular class. He's the president of all Filipinos, and he's gonna have to help those people who have less in life, right? By giving them more in law. That's the whole principle. The principle is land to the tiller, and I am behind that 100%. No amount of justification. They must own the land. What they do with it, they lease it out, they sell it, that's their right. Ibang-iba na ang Giorno ngayon. Mas maraming hamon, mas maraming responsibilidad. Isang araw nakatutok sa politiko. Kinabukasan nagre-report ng live sa eksena ng krimen. Madalas nakasalang sa interview. Kung minsan, nasa likod ng camera para kumuha ng video. Pero may mga hindi nagbabago sa buhay ng Giorno. At ang pinakamahalaga dito, ang pag-aalaga sa interes ng publiko kahit pa ang tutok ng balita ay ang Pangulo o ang Giorno mismo.